Marahil mga minamahal na magtatanong po ang ilan, bakit meron ng Word of God kanina, bakit ngayon meron ng Word of God? Alam po niya kapatid, yung pong kanina, yung po ay exegesis kapatid. Ito po ay paghahayag po ng mga salita ng Panginoon, kagaya ng sinabi po natin bilabay Pastor Brother Elion, na kinakailangan tayo po ng mga Kristiyano ay malaman ang mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Na lumalim ang kaalaman po natin sa mga salita ng Diyos. Dahil kung shallow lang po kapatid, yung ating pong kaalaman sa mga salita ng Diyos, madali po tayong madidisip kapatid. Amen po ba? Amen. Dahil sabi po ng Galatians chapter 1 verse 8, kahimat kami, ang sabi ni Pablo, o isang anghel man, na bababa mula sa langit na mangaral sa inyo na iba sa aming ipinapangaral ay maitakwil. Ibig sabihin mo, minamahal, si Satan hindi naman po magpapakita na meron pong sungay. Amen. Si Satan, minamahal, marunong din po sa Biblia. Dahil kung minamahal, nung tinutokso ang ating Panginoon, nung nag-fasting ng ating Panginoon ng 40 days and 40 nights, ang sabi niya, hindi ba nasusulat? Ang sabi po niya, ibig sabihin, alam po ni Satan ang mga salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, kailangan ng ating pong pundasyon sa mga salita ng Diyos ay maging malalim kapatid. Amen. Kaya nga po sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Praise God. Before that, mga minamahal, ako ay bumabati po sa inyo muli ng isang magandang umaga sa pangalan po ng ating Panginoon sa Kristo, sa lahat po ng mga magagawa, ang sarang po natin, sa lahat po ng mga instrumentalist, mga awit ng ating mahal na Panginoon, at of course, sa lahat po ng mga bisita na ito po ay matagal ko ng kaibigan. Nung binana ko po ito, kung may isama ng brother, Pastor Edgar, kung nabago ngayon, pogi-pogi po yan. Medyo payat po siya noon. Talagang magandang kutis mo, minamahal. Kasama ko po yan way back in 2004 na naging counselor po ko at naging vice mayor po ko. Sila ang kasama ko, pati na sumusuporta sa inyo maglingkod. Hanggang sa siya po yung nag-Saudi, hindi ko na po nasa baybayan ng kanyang buhay. Ngayon, salamat sa Panginoon, sila po pala ay ginagamit ng Panginoon Yesu Cristo bilang pastor. Hindi ko alam kung hindi na sila po ngayon ay isang pastor. Ang alam ko po, ang talagang kanyang ministry ay sa pag-awit dahil maganda po ang boses. Glory to God. Kasi sila po talaga ang nag-ano po noon, nag-entice sa mga kabataan na gamitin ang boss po nila sa mga pag-awit, kapatid. Magaling talaga itong kapatid nito. Glory to God lang naman. At salamat sa Panginoon at meron din pong nagpaunlak doon po sa ating pong sermon noong last Sunday. Ano po ba pamagat ang ating sermon? One more soul for Jesus. One more soul for Jesus. Hindi po ba? Yun ang tema po ng ating pong pinag-aralan nung last Sunday. Pero ang problema kapatid, parang, ewan ko baka nagpakasmas yung kanina. Hindi na po tayo kabilang po doon kapatid. Amen. Pero meron pong nagpaulak po rito at meron pong nakinig ng aking pong panawagan. One more soul for Jesus na tayo pinagagamitin ng Panginoon dahil napakalaga po ng isang kaluluwa. Laksa-laksa ng mga anghelang nagpupuri sa kalangitan. Bakit? Bakit pinupuri nila ang ating Panginoon? Dahil alam po nila na ang Diyos ang siyang nagligtas doon sa isang kaluluwang yun. Amen? At ngayon po mga naman, kapirin po natin ang anak po ng ating beloved brother June Urbano, mga mahal na si Brother Renzo Urbano. Palakpakan po natin ang Panginoon. At mga mahal, of course, survey, in-invite niya si Pastor Angel. At sinibutan ko naman kagabi. Sabi ko, Brother Angel, tumalo ka. Sabi niya, sige po.
Ang tawag sa akin, boss. Sige po, aatin po ako. Ayun po, ngayon wala mga kasama rin po natin, Pastor Angel. Amen. At Pastor Efren, mga mahal, ito po taga Marcos Village. Sila rin po ay nag-imbita, at kasama po si J.R. Matias. Sa mga nag-imbita mga mahal, sa mga nakarinig po ng ating sermon, kapatid, hindi pa po huling lahat. Meron po next Sunday, mag-invite po kayo po ng mahal. Amen. Sabi ko nga, i-times 2 lang po natin ang ating bilang. Mapupuno-puno po tayo ito, hindi na po tayo kakasya. Mga naman, kinakailangan may po tayong pasanin sa gawain po ng ating Panginoon. Amen? Amen? Meron po tayong pasanin kasi iniligtas ng Diyos. Gagamitin kayo ng ating Panginoon upang magligtas, kapatid, upang mag-akay ng mga kaluluwa sa banal na gawain po ng ating Panginoon. Palapahan po natin ang ating Diyos. Yung naman natin magbasahin dito po sa Acts chapter 16 verses 22 up to 26. Ganito po ang ating mababasa. Ito po ay patungkol sa kasaysayan po ni Pablo at ni Silas, mga mahal. Si Pablo na siya ay isang apostol ng Panginoon na nakatalaga ng Panginoon sa mga hentil, at kasama si Silas na sila po ay umahayo, nag-mission ng minamahal, pinapangaral ang kabutihan po ng ating Panginoon Jesucristo. Pasahin po natin ang sabi po dito, ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila. Kasi nangangaral po sila mga minamahal, kaya po ito pong mga tao ito na nakakarinig ng kanilang pangangaral, sila po mga minamahal ay sama-samang tumindig upang labanan po sila. Ang sabi po dito, at pinunit ng mga hukom ang mga damit ni na Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Pinaglalatigo, pinagpapalo, mga minamahal, talagang pinagsusugat ang mga katawan ng dalawang ito. At ano pong nangyari? Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ang tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga paggapos. Nakatalikala pa, kapatid, yung kanilang mga paa. Aside na doon po na sila po ay nandun po sa loob po ng kulungan, nandun na nga sila sa kulungan, pero nakatalikala pa ang kanilang mga paa. Ganyan kahigpit, kapatid, ang utos sa mga kawal na ito, mga jailer na ito, kung namahal upang hindi po sila makatakas. Pero ano pong nangyari? Ngunit ng maghahating gabi, habang sila'y nakakulong mga minamahal ng maghahating gabi na, ang ginawa ng dalawang ito na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. Mga minamahal, ibig sabihin, kapatid, bagamat nandun po sila, nakakulong po sila, nakagapos ang kanilang mga paa, hindi po yun naging hadlang na hindi sila manalangin sa Diyos at magpuri sa ating Panginoon. At ano pong nangyari? At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol na anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalab ang mga tanikala ng bawat isa nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang pinto ng bilangguan, binulot niya ang kanyang taba at magpapakamatay sana dahil sa pag-aalam nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas ang sabi, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat naririto kaming lahat. At ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpatilya pa sa harapan ni Pablo at Silas. Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, nagtanong po siya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Kasi nakita po mga minaman ng jailer na ito na
nagkaroon ng lindol, nabuksan ng mga pintuan. Of course, mga minamahal, siya po ang mapaparusahan marahil dahil siya po ang bantay. Ang ginawa niya, mga minamahal, kinuha ang kanyang tabak upang saksakin ang kanyang sarili, magpakamatay na lamang kaysa siya po ay parusahan ng mga mas mataas sa kanya. Pero nakita yun ni Pablo, sabi niya, Ginoo, huwag mong saktan ang iyong sarili, ang sabi ko niya. Narito kami. Ngayon naman nagtanong siya, mga Ginoo, anong aking gagawin upang ako'y maligtas? Ang sabi niya. Anong sagot po ng dalawa? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Mga minamahal, napakalaga po ng ating pinag-aaralan ito. Sila po ay dumanas ng mga pagsubok, ng pain sa kanilang katawan dahil ang dahilan lamang ay ang paghahayag po nila ng salita at ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang naging ganti, mga minamahal, sila po ay nakulong. Pero ang kanilang pagkakulong ay hindi naging dahilan upang magbukbuk po doon. Bagkus ang kanilang ginawa, sila'y nanalangin sa Diyos nung hating gabi na. At sila'y nagpuri at nagumawit ng himno. Kagaya ng ating inaawit every time na magkaroon tayo ng service. Yung ating himno. Bakit sinabing himno? Di ba merong himno ng Kapampangan, himno ng Mabalacat? Paminamahal, kasi pinapahayag mo, kapatid, yung iyong probinsya at ang iyong bayan. Tayo po merong himno, ipinapahayag natin ng ating Diyos, siya ay mapagbiyayang Diyos. Amen. Amen. So, ang dalawang ito, sila ay umawit ng mga himno. At sa kanilang pag-awit, mga minamahal, nabigla ang lahat. Bakit? Dahil biglang nagkaroon ng napakalakas na lindol, mga minamahal, at ang mga talikala sa kanilang mga paa, ito po ay naputol. Bakit? Sino ang may gawa nun? Walang may gawa nun, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. So mga minamahal sa mga Kristiyano na narito, huwag tayong magbukbok. Minsan mga minamahal, tayo'y nakakulong sa mga problema. Amen. Amen. Tayo'y nakakulong sa kahirapan ng buhay. Kung may blessing, kapatid, talagang nagtatakaroon, talagang sumisigaw, hallelujah, praise the Lord. Pero kapag dumating na mga pagsubok, ang mga kanta ay talagang napaka-alive. Alive. This is the day. Pero, nakagano na lang. May pagpapag kanya mga kamay, hindi na magawa. Amen. Pero mga minamahal, kung ating tutularan ang dalawang ito na si Pablo at si Silas, pagamat nano sila sa kulungan, dumanas sila ng latigo, nagkaroon ng sugat ang kanilang mga katawan, pero yun ay hindi naging hadlang upang hindi purihin ang ating Panginoon at ang sa kanilang pagpupuri. Mga minamahal, ang bilangguan, ito mga minamahal, ay nagabuksan ang mga pintuan at the same time, naputol ang kadalikala sa kanilang mga paa. Ganun din mga minamahal, sa iyong problema, ikaw ay nakakulong sa iyong problema, nakakulong ka sa iyong karamdaman, huwag kang magbukbok. Ang gawin mo, tumayo ka, manalangin ka, at magpupuri ka sa ating katinong Diyos. Amen? Mga minamahal, ganyan po kahalaga ang pagpupuri sa Diyos. Kaya po tinuturuan po namin kayo na magpuri sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Paul and Silas were wounded but still worshiping. Minsan na po naman, tayo po, hindi na po natin kayang sumamba at magpuri sa Panginoon. Kaya po naman, para po sa akin, kasi
kapag pinalo po kapatiran, kapatid, anong nangyari? Bakit hindi po kayo dumalo? Kasi po, nagkalagnat ako, nagkaubo ako, napakasimpleng dahilan. Mga minamahal, ang ating Panginoon ay naghahanap. Kagaya natin beloved Pastor Angel, sabi niya, totoo naman niya sabi ni James, faith without works is dead. Pero mga minamahal, ang salvation, hindi mo kailangan dagdagan ng gawa. Gusto ko lang malinawin ito. Ang pananampalataya ay nando sa Hebrews chapter 11. Ano po ang nangyari doon? Si Noah daw, ang minamahal, siya ay nanampalataya at ang kanyang ginawa, inialay niya ang kanyang anak na si Isaac. Yung babae nandun sa Wall of Jericho, ang pangalan ng pastor? Nawala sa isip ko. Mga minamahal, yung dalawang tiktik, kanya itong itinago dahil hinahanap ko sila, yun ang kanyang pananampalataya na may gawa. Ang kanyang pananampalataya ay mayroong Diyos dahil ang Diyos nila ay ang Diyos ng Israel. Ang kanyang pananampalataya ay itinago sila. Kaya mayroong gawa. Ang ating pananampalataya, may naman tayong pananampalataya, pagkatapos hindi naman tayo sumasamba, nasaan ang ating mga gawa? Nasaan ang ating pananampalataya? Patay ang ating pananampalataya. Amen po ba? Nakukuha ka ba din? Pero na minamahal, dito nagkakaroon ng problema. Akala ko kasi kapatid, kinakailangan kapag manampalataya ka, talagang dagdagan mo ng gawa para maligtas ka. No. Iniligtas na po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi ng Biblia, it is finished. Ano gagawin po natin ngayon? All we have to do now is to have faith with our Lord Jesus Christ. Kasi hindi mo kayang dagdagan yung ginawa ng Panginoon na gagawin mo, dadagdagan mo ng gawa mo para maligtas ka, mali ka. Para bagang sinasabi mo sa Panginoon na hindi pa sapat ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo at dadagdagan mo pa ng gawa. Pagkus ang gawa, kapatid, yan po ay sumusunod sa mga Kristiyanong na nagpalataya sa Diyos dahil sila ay meron lang Santong Espiritu. Amen po ba? Kasi magkakaroon na po ng bunga ang Santong Espiritu sa buhay mo. Pero ang mga bunga yun, hindi mo gawa yun. Amen po ba? Ang mga bunga, kaya naging mabuting tao ka, kaya naging meron ka ng temperance ngayon, meron ka ng meekness, goodness, long suffering, hindi galing sa iyo. Yun ay bigay sa iyo ng Diyos. Yun po ay ang fruit of the Holy Spirit. Amen po ba? Pero hindi mo pwedeng ipagyabang yon na ikaw ay maligtas kay gaya ng sinabi ni Pablo sa Ephesians 2:8-9. Dahil ang kaligtasan, ito ay regalo. Amen po ba? Kapag sinabing regalo, ito ay hindi mo pinagtrabaho. Ito ay binagay na kusa sa iyo ng Panginoon. Dahil mahal tayo ng Diyos. Pero naman, ang sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, kung sino man ang maniwala. Amen? Kailangan maniwala ka. Kailangan sumampalataya ka sa ginawang yun ng ating Panginoon, sa finished work ng ating Panginoon. Yun ang salvation, kapatid. Amen po ba? Amen? Amen. Sinabi ni Pablo, mga minamahal, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi naman sinabing work for your own salvation. Kasi sabi, work out. Ibig sabihin, nandiyan na po yan, kapatid. I-work out mo na lang. Ang dalawang magkasawa, mga minamahal, gusto ko lang i-klaro po sa inyo rito, yung dalawang magkasawa, kahit na sila ay mayroong mga tampuhan, minsan sila ay nag-aaway, pero bakit nananatili silang magkasama bilang mag-asawa? Bakit?
Kasi we know workout nila yung kanilang pagsasama. Amen po ba? Amen? Kasi sabi po ni Pablo, ang konteksto po niya, kaya sinabi ni Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi po niya, even in my absence, kahit wala ko sa inyong paningin, kinakailangan na ipagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan. Work out. Pero, hindi sinabing work for your own. Kasi, iniligtas na po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ano sabi po dito sa Ephesians 2, 8, 9, 10. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa magitan ng pananampalataya. For by grace you have been saved. Ibig sabihin mo, minamasa sa wikang English, brother yun, merong letter D, yung saved. Kapag sinabing meron ng D sa pinakahuli ng letra, ito ay past tense. Ang sabi ko, for by grace, you have been saved through faith. Meron po tayong kaligtasan dahil sa pananampalataya sa Panginoon. And this is not your own doing. Hindi po tayo ang gumawa noon. Hindi tayo gumagawa ng kaligtasan. And this is not your own doing. It is the gift of God. Ito'y regalo ng Diyos. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Pero kung iyong titingnan yung verse 8, ang sabi niya, through faith. Amen? Sa magitan ng ating pananampalataya, tayo ay naligtas na. Pero kung hindi ka nananampalataya sa finished work ng Panginoon, still, hindi ka paligtas. Pero kung ikaw ay sumasampalataya at mayroon kang ginagawa, at yung sabi, faith without works is dead, mga minamahal, kinakailangan, katapos mong sumampalataya sa Panginoon, meron kang isasagawa. Ano po yun? Palagi kang dumalo at magpasalamat pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Asabi po dito kung minamahal, not a result of works, hindi siya resulta ng iyong ginagawa, so that no one may boast, para hindi ipagyaman. Kasi minsan mo lang, nagmamay mo siya, ako'y nagpagawa ng sambahan, ako'y nabibigay ng limos sa mga mahihirap, ako'y nagbibigay ng, di ba? Nagdodonate ng ganyan. Hindi po yun, kapatid, ang kaligtasan. Amen po ba? Hindi po pwedeng ipagbalagi. Kailangan namin ng brother ni Pastor Angel to. Di ba mayroong philanthropy sa syudad ng Mabalacan? Di ba? Pero hindi yun ang assurance na siya magkaroon ng kaligtasan. Kapatid, bagus sa kaligtasan, yan ay galing lamang sa ating Panginoon Jesucristo by faith and by grace alone. Amen? Ang sabi dito sa Jesus, ito'y sinasabi, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Yan po pinamahan. Naka-ano na po yan. The moment na tinawag ka ng Panginoon, design na po yan ng Panginoon na ikaw ay gagawa ng mabuti. Bakit? Of course, magniningning kapatid ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Malalaman ka agad na ikaw ay sa Kristiyano, born again Christian, sa pamumuhay mo lang. Amen po ba? Pero kung paano mo masasabi na ikaw ay isang born again, mga minamahal, pagkagising ng umaga, puto seko, puto maya, ang naririnig. Hindi ba? Minsan nung minamahal, may nag-aaral na isang bata, ang sabi ng tanong ng teacher sa estudyante ito, anak, ano ang pangalan ng nanay mo? Demonyita po. Anong pangalan ng tatay mo? Satanas po. Kasi yun ang palaging narinig. Doon sa bahay nila, pag nag-aaway sila, yung mag-asawa, ikaw na demonyita. Ang sagot naman ng babae, ikaw na Satanas. Palaging narinig yun ng kanyang anak. Kaya po nung tinanong po sila, tinanong siya, ayun, ang kanyang nasabi. Bakit? Kasi palagi yung narinig. Amen? Kaya sa mga Kristiyano, wala ng puto seko, wala ng puto maya. Mga minamahal, imbes na puto maya, puto seko, ang lumalabas sa bibig mo, pagkagising mo sa umaga,
ang mga papuri ng mga awitin ng kalapas ng mga sarili upang purihin ng ating Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. And their praises broke the prison. Habang sila'y nagpupuri, nagkaroon ng lindol, nabuksan ang mga pintuan, nakalas ang mga tangkalan. And their test became someone else's salvation. Sinubok sila ng Panginoon. Bakit sila nandun sa kulungan? Hinayaan sila ng Panginoon doon. Amen. Kasi may purpose ang Panginoon. Si Joseph, kapatid, yung pangalawang bunso ni Jacob, mga minamahal, siya rin po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Siguro sasabihin, napakalupit naman ng Diyos. Pero kung minamahal, hindi mo pwedeng sabihin yan. Bakit? Pinahintulutan yan ng ating Panginoon dahil sa kanyang layunin. Si Paul and Silas, sila po yung nakulong, pinahintulutan ng Diyos. Bagamat napakaganda ng kanilang advocacy, ang kanilang advocacy is to spread the goodness and the gospel of our Lord Jesus Christ. Pero nung nangyari pong minamahal, sila'y pinaglaratigo, sila'y ikinulong. Bakit? Sabihin ba natin, pinabayaan sila ng Diyos? No! Hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon, bagkus, hinayaan ng ating Panginoon, pinahintulutan niya ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ay mayroong plano na magliligtas ng isang pamilya doon sa kulungan yun, mga minamahal. Sino ang naligtas? Yung mismong tagapagbantay ng kulungan at ang kanyang buong sambayan. Sila ay nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Amen? Everybody say, praise the Lord! Kaya mga minamahal, minsan sa atin ay dumaranas po ng mga pagsubok, pain sa ating buhay. Minsan magtatanong ka, minsan yung iba mga minamahal, manunukay pa sa kanilang paglilingkod. No, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, hallelujah, huwag kang titingin sa mga bagay na yan. For the kingdom of God is not meat and drink, mga minamahal. Hindi po sa pagkain, hindi sa iniinom. Bagkus, mga minamahal, ang kaharian ng Diyos ay, hallelujah, ito ay para sa kaligtasan. Amen. At hindi po ito emotion. Kapag sinabing emotion, mga minamahal, minsan makakita ka lamang ng katitisuran, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Amen. Minsan mag-i-stop ka na. Huwag mong gagawin yun. Bakit? Tinitingnan mo ang kahinaan ng iyong kapatid. Tinitingnan mo ang muta ng iyong kapatid. Bakit hindi ka magsalamin? Baka hindi lang muta ang nasa mata mo, baka troso ang nasa mata mo na hindi mo nakikita. Bagkus ang sabi ng Biblia, mga naman, look unto Jesus, for He is the author and the finisher of our faith. Siya ang tingnan mo, kapatid. Huwag mo kami tingnan. Meron din ako kahinaan, kapatid. Amen. Huwag mong tingnan si Sister Marisa. Huwag mong tingnan si Brother Elion. Huwag mong tingnan ang katabi mo. Ang tingnan mo, mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang tingnan mo. Amen? Palagi mong alalahanin, kapatid, na datarating ating buhay ay parang ipa na ito'y inililipat ng hangin, walang direksyon ang ating mga buhay. Pero nung ikaw ay tinawag ng ating Panginoon at ikaw ay lumapit sa Diyos, ang iyong buhay na makasalanan, ang iyong buhay na dating pinagpunit-punit ng diablo, tayo pinalaklak ng droga, tayo po ay pinainom ng grabing alak, mga minamahal, sinisira ang ating mga katawan. Pero ngayon, dahil tayo nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, ang ating buhay ay inayos ng ating Panginoon Jesucristo! Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya patuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. Amen? Patuloy po tayo. And next Sunday, what is our battle cry? One more soul for Jesus. Isang kaluluwa pa para sa ating Panginoon. Sabi natin tumayo ang mahal at tumayo tayo sa Panginoon. At yung gamitin ang kailangan kita. Kailangan kita, Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, meron po tayo siguro
Holy Supper. Kaya mintaling lang po kapatid. Meron po tayong pag-take ng ating pong Holy Supper itong araw na ito. Ating pong gawin din, kapatid, kailangan kita. Yung po ating pala, yung ating inawit po dito. First God. Hallelujah. sa ating mga sariling paa, hindi natin kasama ang ating Panginoon Jesucristo. Ang ating Panginoon siya nagbibigay ng lakas sa ating mga minamahal. At ang Espiritu ng Diyos, siya ang nagbibigay bakit tayo, o siya ang dahilan bakit tayo nakatayo. Ang isang sako, mga minamahal, yung sako, kung walang laman ng sako,
hindi siya pwedeng tatayo. Amen po ba? Pero kung punong-puno ng laman ng sako, siya ay nakatayo. Ibig sabihin kapatid, ang isang Kristiyano na walang Santong Espiritu ng ating Panginoon, hindi siya tatayo. So, kailangan natin ng ating Panginoon. Amen? Mga minamahal po tayo, Holy Summer, tayo tuloy-tuloy na po. Tayo po muna ay umawit ko mga mahal.